Hello guys, isang magandang gabi po sa inyong lahat. Pakita ko naman sa inyo ngayon, magluluto ako ng balbakwa, yung paa ng baka. Papakita ko sa inyo kung paano ko gagawin. Guys, ito nga pala yung nabili kong paa ng baka. Magandang klase po ito, hindi pa gaano matigas, medyo bata pa na baka to. At medyo masarap to kasi ito may mga bone marrow. Ayan, yung mahilig sa bone marrow. Ayan po, madali lang palambutin ito. At ito naman yung mga sangkap, may sibuyas na dahon at pamintang dahon. Ayan po, lahat yan ay ingredients. At ilagay na natin sa pressure cooker para masimulan na po, mapalambot natin. Kakasya din to. At lalagyan na natin ng tubig para mapakuluan natin at hanggang sa lumambot. Lalagyan din natin ito ng yung pamintang buo. Ayan. Ayan po, binubuksan ko pa. Ayan, pamintang buo para pang-alis ng lansa, para mawala yung amoy ng karne. At saka dahon ng laurel, ilagyan ko rin ang dahon ng laurel. Isasama natin sa pagpalambot ng karne. Ayan po. Okay, tatakpan na natin. Ayan po, habang sinasalang yun ay piniprepare ko yung mga ingredients, yung mga bombay, bilog, sibuyas na bilog at saka dahon, may luya. Ayan po, hinihiwa ko ng maninipis. Ayan, tsaka itong atsuiti powder. Ayan po, ito yung sinasabi ko na hindi pwedeng mawala itong paminta powder at saka siling haba. Optional lang po yung siling haba, pwede na rin wala yan kasi may atsal naman. At yan naman po yung tinatawag na tungkoy. Yan po talaga yung panghalo sa balbakwa tsaka atsal. Ayan, meron din tayong carrots, nilalagyan ko rin ng carrots pag nagluto ako ng balbakwa. At saka itong mani, dudurugin ko, babalatan pa yan, dudurugin para sa ayan po, nasalang ko na, papakuluan ko muna yan. Yan po, malambot na yan. Hanguin ko muna yung karne. Ibukod ko muna kasi gigisahin ko pa yung yung kalahati ng ingredients. Gigisa ko muna ang ahos, bawang, saka luya at saka yung carrots. Isit aside muna natin itong laman kasi gagamitin natin itong pag-isahan natin itong pinagpakuluan, itong rice cooker. Rice cooker, sorry po. Pressure cooker. Ayan po. Mainit na mainit po kasi kaya dinandahan ko kasi sobrang lambot kasi baka malaglag. Yung mahilig dyan sa bone marrow, may mga bone marrow din ito. Sobrang taba po ng karne. Ayan po, ilalagay muna natin sa mesa, sa lamesa, para magisa tayo ng ayan, ginigisa ko na po yung bawang, luya, sibuyas at carrots, pinagsama-sama ko na.
At isusunod ko na rin itong ano, yung pinalambot natin paa ng baka. Ayan po. Tapos halo-haloin lang konti. Ayan, para hindi dumidikit yung sa ilalim. Kasi pag dumikit yan, natatanggal po yung balat. Tapos lagay natin yung ibang sangkap. Yan, yung atsal. Patapos nyan, lalagyan ng sabaw. Ayan po. Dinadagdagan ko ng sabaw kasi medyo konti lang yung sabaw. Mahilig lahat dito sa sabaw kaya dinamihan ko na. Ayan po. Isama-sama ko na yung mga sangkap. Ilalagay ko na lahat. Ayan po, habang hindi pa kumukulo, nilalagay ko na yung sangkap. At saka yung pamintang powder, yung sinasabi ko na hindi pwedeng wala yan. Pag karneng baka, mayroon talaga yan. Ayan. Siya rin po yung nagbigay ng masarap na bango sa luto at saka sa panlasa. Ayan po, halo-haloin lang konti. Ayan, nilalagay ko na yun yung siling haba. Pwede na rin yan wala kasi may atsal naman, pero sa gusto nyo na mayroon, pwede rin naman lagyan ng ganyan. Pag ako nagluluto, mayroon talagang siling haba kasi gusto ko rin yung medyo manghang. Tsaka yung ano, yan yung kulay orange, yun na yung achuete powder. Nilagay ko na rin yung achuete powder. Halo-haloin lang para hindi na mamuo yung ano. Pag hindi mo halo-haloin yan, namumuo yung achuete powder. Ayan po. Susunod ko na rin dyan yung ano, yung dinudurog ko na peanut. Ayan po. Yan po din yung nagbigay ng pabango at masarap na sabaw. Ayan po. Halo-haloin lang din. Ayan. Saka tapos niyan titimplahan. Ayan po. Kikita na natin na halong-halo na talaga. Tatakpan natin saglit para itayin natin kumulo. Ayan po. Kumukulo na po. Ayan. Ako yung sa ilalim. Pinaibabaw ko yung sa ilalim. At tinitikman kung sakto na ba sa lasa. Depende na po yan sa panlasa ninyo kung gaano kadami yung mga asin, yung ano niyo panimpla. At nilalagay ko na rin yung dahon ng sibuyas kasi ito po kasi yung sa huli bago matapos yung luto ay ilalagay mo na yung dahon ng sibuyas. Ayan po. At maghain na po para sa hapunan. Ayan po. Wow, sarap tingnan naman. Paborito ko po yung balbakwa tsaka yung bulalo. Yung unang luto ko yung bulalo. Sana nagustuhan nyo rin yun. At sana naman ito ay magustuhan nyo rin. Ayan po. Handa na po ang hapunan. Yan. Naglagay din ako ng kalamansi sa sabaw. Masarap kasi sa sabaw may konting kalamansi. Ayan. Hapunan na po. Sana po nagustuhan ninyo ang video ito.